Pupuntahan namin itong car dealership sa CPM para nakawin ng mga naggagandahang mga hypercars kagaya nitong Ferrari, Lamborghini, at ang panghuli ay itong panibagong hypercar na AMG 1. Hindi lang basta-basta ang itong car dealership kasi pagmamayari ito ni Paolo Erickson. Si Paolo Erickson ay isa sa pinakasikat at magaling at official na magnanakaw sa Grand Theft Auto o kilalang GTA 5. Pero sa syudad dito sa CPM o kilalang car parking multiplayer ay hindi alam ng mga manlalaro at ang mga kapulisan ay ang itong building na ito ay pagmamayari ng isang sikat na magnanakaw. Kaya naman ang car dealership ni Paolo Erickson ay hindi isang legal na tindahan ng mga kotse kundi isa ito sa pinakamalaking illegal na tindahan. But what the hell, boy? Kaya agad namin pinuntahan at dahil sirado ay binasag namin yung pintuan para makapasok sa loob. So hello guys at what is up at nagbabalik na naman tayo dito sa Nakawan at magandang umaga, tanghali, hapon or gabi dyan sa inyong lahat. So kitang-kita nyo dyan sa dalawa nyong mata yung mga outfit or suot namin ngayon na nakaterno kaming lahat. Wow! So andito na kami sa mismong harapan sa dealership ni Paolo Erickson at time check alas 7 ng umaga kami dumating dito kaya panigurado hindi pa to bukas, so saktong-sakto paldo na naman ngayon. Pero hindi sigurado talaga. Tumawid na kami at andito na sa mismong entrance, so papunta pa lang ako amoy ko na yung mga mamahaling sasakyan na nakaw lang naman din ni Paolo. So magandang umaga sa inyong lahat, tatay at lolo Jolo at Jeff. You what up, magandang umaga din sa'yo, boss. Magandang umaga din sa'yo, Boss Han. So anong plano ngayon, Boss Kating-Katina, kasi ako ngayon sobrang tagal na nating hindi nakapagnakaw. Okay, so ang plano ko para sa malinis na nakawan dito at successful ay sobrang simple lang. So di ba tay, sabi mo sirado ngayong araw itong tindahan ni Paolo kasi nagbakasyon muna siya ngayong araw kaya mahaba yung oras natin ngayon. Abay yes naman, bossing, masaya at totoo yung sinasabi ko sa'yo kahapon. Nagtatanong-tanong kasi ako sa mga tao dito kahapon kung bukas ba itong shop ni Paolo bukas, tapos sabi nila parang hindi ata kasi magbabakasyon si Paolo kaya hindi makakapagbukas ngayon. O bakit sinabi mo na parang lang na hindi magbubukas itong shop ni Paolo, so ibig mong sabihin hindi ka talaga sigurado? Ay hindi naman sa hindi sigurado, Boss Han. Magtiwala ka sa akin kasi di ba pansin mo pag magbubukas yung shop ni Paolo kahit sirado pa ay meron ng bantay ng maaga pa lang. O di ba sobrang aga natin ngayon dito pero may nakikita ka bang bantay dito o di ba wala? Aba galing mo ah. Sige tay, may malaki akong tiwala sa'yo pero hindi pa gaano. Okay, tama na ang dada at simulan na natin, baka may makakita pa sa atin dito. Kaya ang plano kami ni Jeff at Lolo Jolo ang papasok sa shop at ikaw naman tay ang magbabantay dito sa labas kasi hahanapin pa namin sa loob yung mga susi ng kotse, wala kasi tayong pang lockpick. Baka pwede ano, Boss Han? Toothpick. Aba ano akala mo bibig yung bubuksan namin sa loob? Basta yun na yun tay, pag may taong nagtanong sa'yo tawag ka lang sa amin para maalerto kami sa loob. Di ba tay babasagin namin itong salamin na pintuan tapos nagkataong merong taong nagtanong sa'yo bakit basag yang salamin, sagutin mo lang na nilindol kasi ito kanina. Abay sige, Boss Han, walang problema yan, maaasahan mo ako na bahala magbabantay dito sa labas, basta dalihan nyo lang, kinakabahan din kasi betlog ko ngayon. Sige basta atin itong araw ngayon at sama-sama tayong lalabas dito at gamit-gamit ang mga sports car na nakaw din ni Paolo. Tara let's go na mga chong, basagin na natin itong lintik na pintuan na to, araw kapo ka talaga ngayon Paolo. Sige lakasan nyo lang ang pagsipa nito, sa tingin ko hindi naman ito matibay at mas matibay pa yung tempered glass ng cellphone ko. Ayan na boss, basag-basag na yung harapan Paldo na tayo ngayong lahat. Pinagsasabi mong Paldo hahanapin pa nga natin yung mga susi nitong mga kotse. Ang ibig kong sabihin na Paldo boss ay nabasag na natin yung pintuan. O saan yung Paldo doon, yan naman talaga yung purpose na para makapasok tayo dito sa loob, Bob. Tumahimik ka na lang at hanapin nyo na agad yung susi, malilintikan talaga tayo dito pag nahuli tayo. Sige boss, pero okay lang yan kasi andoon naman si tatay sa labas nagbabantay. Yo, what up guys, at ako nga pala si tatay ni Kerex, yung matandang nagbabantay sa com shop ni Kerex noon. So rinig nyo naman sinabi ni Boss Han kanina na ako muna magbabantay nila dito sa labas. Kaya sideline muna tayo dito kay Boss Han kasi umalis na si Kerex sa computer shop nila kaya kailangan kong pamaldo ngayong araw. At dahil guardia ang trabaho ko ngayon dito ay dapat hindi lang iisang pwesto yung babantayan ko dito kasi hindi lang pangkaraniwang guardia na nakikita natin sa mall. So malupit ang pagbabantay ang gagawin ko dito. Sige hanapin nyo lang ng maigi kung saan yung nakalagay yung mga susi ng sasakyan, pambihira mautak din itong si Paulo, baka nilunok niya yung mga susi.
So ano guys, may nahanap ba kayong kahit na anong bagay? Pasensya boss pero wala akong nakita na kahit ano man dyan banda pero subukan mo baka may makita ka dyan boss. Ayan, tingin-tingin muna tayo dito sa labas ng bintana, baka pinapanood lang kami dito ng mga tao ha. So ano guys, wala pa ba kahit na ano man lang na maliliit na bagay? Baka kasi may nakita na kayong maliit na bagay pero akala nyo hindi susi. Ay by the way boss, baka sa pag-e-enjoy natin sa paghahanap dito ng susi, nanonood na si Paolo Erickson sa CCTV niya dito, tapos pag nakuha na natin yung kotse niya ay malalaman niya kung saan tayo. Pero huwag kang magalit boss Han, baka lang naman. Namo kung ano-ano na pumapasok sa isipan mo, sa tingin mo ba may mukhang CCTV dito sa loob? Ay kanina boss Han, pagkapasok ko pa lang ay naghanap ako kung merong CCTV dito pero wala naman akong nakitang kahit na anong camera, so tama ka nga boss, hindi naglagay si Paolo dito ng camera. Ay bossing, kalma ka lang, ba't mo naman pinagsisipayan? Wala tayong pampagawa pag nasira yan. Guys, nakikita nyo ba? Nakikita ko. Yes boss, putik, bossing, may pulis na dumating sa labas. Sure ka ba na polis yan? Yes boss, kita mo naka-uniforme sila. Teka lang, tago tayo dito guys, baka makita tayo. Putik naman, sobrang tagal nila boss, natatayin ako dito kakabantay at kakaikot sa labas. Mag-iisang oras na kahit isang kotse man lang wala pang nailabas. Pambihirang buhay naman talaga to. Hayop naman talaga oh. Sa dami-dami pwedeng dumating or huminto na kotse, lintik na polis pa talaga. Pero okay lang yan guys, kalma lang muna, betlog natin dito, kahit matanda na ako tumatayo pa din ito kaya ako na bahala dito. Naku boss, si tatay nasa labas, paano yan boss? Eh ano naman kung nasa labas siya, sabi ko kanina siya magbabantay sa atin sa labas kung merong kababalaghang nangyayari, kaya wag ka mag-alala, si tatay na bahala dyan. Tapos ayusin mo nga sa pagtago dyan, sobrang laki pa naman ng ulo mo, baka mahuli pa tayo dahil dyan. Oy, magandang umaga sa inyo mga sir. Magandang araw din sa'yo, at anong ginagawa mo dyan sa harapan at bawal ka pumunta dyan banda? Ay ganun po ba mga sir? Hindi ko kasi alam at naghihintay lang naman ako magbukas na itong shop ni Paolo Erickson kasi sobrang excited na ako bumili ng panibagong sports car mga sir. Sinungaling ka! Abay, maganda yan bossing. Pero pasensya na boss kasi ngayong araw ay sirado muna itong tindahan ni Paolo Erickson kasi nagbakasyon siya ngayon at isa pa bawal maghintay dito boss. Ah ganun ba mga sir? Pero sir, bukod dyan, naghihintay din kasi ako dito ng masasakyan mamaya kasi may ibang lakad din kasi ako boss, kaya naghihintay din ako dito. Ayan na bossing, kinakausap na si tatay sa lintik na polis na yan. So ano na yung plano boss, tutunganga na lang ba tayo dito? May sinabi sa akin si tatay kanina na pwede natin pagtaguan dito, kaya sunod kayo sa akin. Sige boss, saan tayo pupunta? Ano yung boss Han, elevator? Ano ba sa tingin mo, escalator? Sunod ka na lang sa akin, hayop ka. Grabe boss, sobrang ganda dito. Oo nga bossing, sobrang ganda kay Paolo ata itong opisina boss. Sa tingin mo kang oo nga, kay Paolo ata itong opisina or ano man ito or bahay niya. By the way, check nyo sa sulok-sulok kung may CCTV ba dito, baka dito pa tayo matitigok. Negative boss, na check na namin ni Jeff pagkapasok pa lang at akala ko nga may tao dito eh. Buti na lang wala. Naku boss, kung maghihintay ka lang din naman ng masasakyan, abay huwag po dito kasi hindi naman ito para hintay ng sasakyan bossing. Tapos kung maghihintay ka, sa gilid ka ng kalsada at huwag dito kasi bukod sa bawal abay hindi ka makikita kasi ang laki ng damo sa gilid mo, ang labo, mapansin ka dito. Ay hindi naman pampasahero yung inaabangan ko mga sir. Kundi may kukuha sa akin dito na area at saglit lang naman darating na din yun. Boss, para mas malinawan ka pa ang pasahero or hindi yung hinihintay mo, bawal talaga dito maghintay na kahit sino mang tao kasi pag bawal ay bawal, tapos kung pwede ay pwede. Abay kung hindi pwede talaga mga sir ay pagbigyan nyo muna ako kahit ilang minuto lang mga sir kasi malapit na din yung kukuha sa akin dito. Nanggagago ka ba sa amin boss? Tapos balot na balot ka pa sa suot mo ngayon ah. May hinihintay ka ba talagang kotse na kukuha sa'yo or may tao kang hinihintay na bibirahin? Abay grabe ka naman sa akin sir, may hinihintay lang nga yung tao na husgahan pa. Hindi ba pwedeng sinisipon lang ako ngayon? Sipon ko yun! Sipon! Uwe! Tapos parang ano ah, parang bukas pa ata yung pintuan sa shop ni Paolo. Tapos parang may basag-basag pa. Teka lang, may alam ka ba dyan boss? Ayan ba mga sir? Sabi kasi ng boss ko kanina na nilindol daw yan kanina kaya ganyan nangyari sa pintuan. Teka lang, anong boss sinasabi mo?
May sinabi ba akong boss, sir? Oo, sabi mo na sabi ng boss mo na nilindol yan kanina, so sinong boss yung tinutukoy mo? Ayun, sir. Wala lang yun, sir. Bumalikot lang ata yung dila ko kaya namali yung pagka-deliver sa sagot ko. Ah, ganun ba, boss? Kung ganun man, sige, aalis na kami dito. Nako, sige lang mga sir, mag-iingat kayo sa biyahe kasi paalis na din ako dito. Pero sasama ka sa amin. Ay mga sir, ba't naman ako sasama sa Kung inyo? mahimik ka at sa persento ka magpaliwanag ng katarantaduhan mo. Sa tingin mo ba wala kang ginawa dyan sa loob tapos sabi-sabi ka pa na basag na yan nung pagdating mo dito? May balak ka pa talagang nakawin ng mga kotse. Ay nako, wala akong ginagawang masama dito mga sir. Grabe naman kayo makapagbintang sa akin Bla dyan. bla 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 bla, ang dami mong tanong, punyeta ka. Sinasayang mo lang ata oras namin kasi may kasamahan ka dito. Ano, tara, sama ka sa amin sa persento, doon ka magpaliwanag at magbigay pruweba na hindi ikaw kasi ikaw lang naman nandito tapos balot na balot ka pa sa suot mo, ha? Help me! Tas habang kinakausap kita, tinatanong ang dami mong mga palusot na kung ano-ano. Nako, nalinti ka na. Ano kaya gagawin ko ngayon? Lumalamig yung pantalon ko. Nahihiyata ako. Pero pag sasama ako sa persento ay may chance na mananakaw pa nila yung mga kotse pero hindi ako sigurado. Ito na ba yung katapusan ko? Ganito na lang ba akong tao? Puting, anong gagawin ko ngayon? Sige, kung ganun mga sir abay, sasama ako sa inyo. Sige, samahan mo siya papunta sa mobile na Tinpre kasi iimbestigahan ko muna kung bakit nabasag itong pintuan sa shop. Report mo na lang sa akin kung anong sinasabi ng mokong na yan. Ay sir, so kami lang pala dalawa ni Chip ang pupunta sa persento ngayon. Oo, kayo lang, narinig mo naman ata yung sinabi ko. Naku, naloko na. Kung sasama na ako ngayon, wala pa din kwenta kasi mag-iimbestiga itong isang pulis tapos pagpapasok siya doon sa office ni Paolo Gigi na sila boss sa taas. Pambihirang buhay naman talaga kahit paggalaw sa mga binti ko, hindi ko na kayang may galaw. Ano na gagawin ko ngayon? Mga sir, may mga kasama talaga ako dyan sa loob. So ano na sa palagay mo, boss? Kanina pa tayo dito. Ano sa tingin mo, mapapaalis ba ni tatay yung mga lintik na pulis na yun? Aba, wag ka mag-aalala lolo kasi kayang-kaya na yan ni tatay. Alam mo naman na magaling yan si tatay pagdating sa diskarte at usapan kaya kayang-kaya niya yan paalisan yung mga lintik na pulis. Kaya tiis lang muna tayo dito at alam ko babalik yan si tatay na may dalang magandang balita. Tapos pag napaalis na ni tatay yung mga pulis na yun, babasagin na lang natin yung mga bintana ng kotse para rekta na alis na tayo agad dahil matatagalan ulit tayo paghahanapin pa natin yung mga susi. Kaya nga boss, tapos pag success tayo ngayon, repaint na lang natin yung mga kotse para hindi tayo mahahalata. Kawawa talaga si Paolo ngayon, bakasyon ngayon, iyak later. Pinagsasabi mong may kasama ka sa loob. Yes mga sir, andyan sila sa loob. Ay maling ibig kong sabihin mga sir, yung mga kaibigan ko ay nasa loob ng kotse pag kukuhain na nila ako dito. Naku, nabuisit na. Bumaluktot na naman yung dila ko. Wala na, katapusan ko na sa serbisyo ko ni boss ngayon. So pag success tayo ngayon boss sa pagnakaw ng mga sports car ni Paolo, ano-ano yung mga gagawin pa natin? Oo nga boss, ano pa yung mga gagawin natin pagkatapos kasi excited na rin ako ngayon. Aba, magandang katanungan yan. Pag maging successful ang gagawin natin ngayon, syempre pinakauna magdidiriwang tayo sa pagiging magaling natin sa pagnakaw. Wow! At pangalawa, pupunta tayo kahit saan mang lugar gusto natin. Aba, magandang plano yan, Boss Han. Oo nga boss, maganda yung plano mo, solid ka talaga boss, mabuhay ka. Oy, andyan na si Tatay, Boss Han. Oy tatay, sa wakas nagpakita ka na din, kanina pa kami naghihintay dito, akala namin mahuhuli kami dito. So anong balita tay, napaalis mo na ba yung mga lintik na pulis na yon? Panira kasi ng gagawin natin. Bakit pumunta ako dito? Wala naman akong magandang balita na sasabihin sa kanila. Pag sinabi ko na yung balita, bubunot ata si boss ng baril tapos dito na ako hihiga. Wala na, finish na. Wala na, finish na. Tay, ano na yung balita, andyan ka pa ba? Tay, tinatanong ka ni Boss O. Magsalita ka naman dyan, ano na daw yung balita? Abay, kilala mo naman yan si Tatay Lo, magaling sa sorpresa yan, kaya yan hindi pa nagsasalita kasi may sorpresa yan para sa atin. So ano na tay, napaalis mo na ba yung mga pulis sa labas? Wala, boss. Anong ibig mong sabihin wala? Hindi ko napaalis yung mga polis. O bakit andito ka? Dahil ba sasabihin mo na nalabas mo na yung mga kotse? Nahuli ako mga boss. Namo kung nahuli ka ba't ka pa pumunta dito? Nahuli na tayo, boss. Pinagsasabi mong nahuli na tayo andito lang kami, paano kami mahuhuli nila? Sabi mo kasi kanina, bossing, na lahat tayo sama-sama lalabas dito, pangit naman kung ako lang mag-isa.
Sige basta atin itong araw ngayon at sama-sama tayong lalabas dito at gamit-gamit ang mga sports car na nakaw din ni Paolo. Hayop ka, hindi ganyan yung ibig kong sabihin. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. A few moments later. Huwag na kayo maingay at pumalag para walang masasaktan sa inyo. Much later. But what the hell, boy?